Oh, mega love shoutout sa ating mga kaiskonya dyan ha. Ito, may pag-uusapan tayo. Magbabalik tanaw lang tayo tungkol sa mag-asawang Arnold at Honey Lacuna. Ayan, may sinupalpal lang naman sila ng mga Manileño ng taong bayan. Supalpal! Oo, butatang-butata, pahiyang-pahiya. Nakalain nyo ba naman? Harap-harapan ng taong bayan, sabihin mo na hindi na kailangan magpa-appointment pag pupunta ka sa health center. Eto, hindi to hindi to paninira. Hindi tayo gumagawa ng kwento. Tulad nga na sinabi ko, tulad lang tayo ni Mayor Isko. Ebidensya lang. Ebidensya lang tayo. Preba-preba lang. Hindi tayo gagawa ng kwento rito. O eto, panoorin nyo. Ako po si Dr. Pangan, ang namumuno po ng Manila Health Department, no? Sino po rito ang pumupunta ng health center? Ay, ang konti. Bakit? Ba't di kayo pumupunta? Anyway, ito po yung unang issue. Unang issue. Sinasabi nila, hindi raw kayo tatanggapin pag hindi kayo naka-appointment. Di ba? Hindi po totoo yun. Totoo daw, Dr. Pangan. Okay. Sorry naman. O di sorry. Hindi po. Okay. Paalala po ha. Lahat po ngayon, tinatanggap po natin. Okay? Wala pong problema kung hindi kayo naka-appointment. Halimbawa, wala kang cellphone. Diba? Hindi ka marunong mag-online. Wala kang load. Lahat po ngayon tinatanggap natin. Okay. Awa ko kasi kahit saan ako pumunta, nakikiusap yung what do you call this? Yung mga senior. Saka wala nang schedule sa health center, huwag kayong mag-alala. Hindi kailangan. Wala nga po appointment. Tirahin nyo, katulad dati. 1-2 sawa. Gano'n naman dati. Yun lang, nalulungkot ako kasi parang, alam mo nakakalungkot doon? Alam niyo nakakalungkot doon? Nakikinabang na yung tao, babaguhin pa ba natin? Dapat ang pagbabago, paakyat, hindi pababa. Tama, mali? O ayan, napanood niyo na. Di ba? Wala daw, tawag dito, wala raw appointment. Ano sinigaw ng tao? Meron. Ano sagot ng asawa? Eh di meron. Sorry naman. Alam mo yung kampante ka? Alam mo bakit siguro naisip niya yun? Siguro iniisip niya na siyempre malakas sila sa Maynila. So kahit na naka-coverage hindi na mawawala yun. Hindi niya na maiwasan Hindi sila mapapaya. Kahit sabihin mong susunod yung taong bayan. Alam mo naman Manileño, pag nahirapan yan, kaya pag sinabihan mo na walang bayad o walang appointment, at bigla nagkaroon ng bayad at appointment, magwawala yan. Siyempre, nangako kayo, tas di nyo tutuparin. Yun yung nangyari. Diba? Yun yung nangyari. Sinupalpal sila ng taong bayan. Ngayon, eto, nilagay natin yung clips kung saan nandun si Yorme Isko at nalaman niya yung nangyari. Diba? Ngayon, sabi niya, si Yorme pa rin ang solusyon. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Yorme. Pero pinanindigan ni Yorme na anytime, pwede na raw kayong pumunta ron. Walang appointment, punta na lang kayo. Ika nga nila 1-2. Sabi ni Yorme, 1-2 sawa. Magpunta kayo araw-araw, mayat maya, pwede. Sisipin mo nga naman, bakit kailangan mong baguhin ang nakasanayan ng tao? Diba? Mayor, tatamad-tamad ba yung mga trabahador natin dyan at hindi tumatanggap ng on the spot, kailangan appointment pa. O Mayor, baka kulang tayo sa staff. Dati nga sabi nyo, umutang si Yorme ng 17.8 billion pero kumpleto sa staff at napagsisilbihan at napaglilingkuran ng mga Manileño.
May utang pa yon, sabi nyo nga. Kayo may sabi niyan, hindi kami ha. O ngayon siguro naman, ha? 2 taon mahigit na. Magtatatlong taong ka na pong nakaupo, Mayor. Wala pa rin bang pera ang gobyerno? Wala pa rin bang pampasahod ng staff? Ay, mahirap yan, Mayor. Mahirap yan. Di ba? Paano tayo mamahalin ng mga tao niyan? Kung simple, pagpapapagamot, especially ng mga senior, hindi natin maibigay. Di ba? Alam nyo naman kung ano pinapriority. O kahit sa lungsod o kahit sa ibang bansa. Senior at minor. Priority dapat yan. Lalo na ang mga sakitin, senior at minor. Kailangan pa ba may appointment? Kung maluba na ang kalagayan ng mga senior at minor natin, ipapa-appointment pa. Diyos ko po, paano tayo mapupuntusan niya ngayon paparating na eleksyon? Kung simpleng pagpapagamot. Kaya nga nagtatanong ako, ano ba, kulang? Kulang ba ng staff? Kulang ba ng trabahador? Ano nangyari? Ba't kailangan may appointment? O tatamad-tamad? Yung mga nakaupo ngayon dyan, hindi ko alam. Ako'y nagtatanong lang. Napapa-question lang ako, Mayor. Bakit ganun? Diba? Tapos sasabihin nyo, si Isko walang si Isko walang nagawa, si Isko puro utang. Diba? Natandaan nyo yung sabi ni Isko, kung yan ang pangangailangan ng mga Manileño, ng mga senior, ng mga minor, hindi siya natatakot ipangutang kayo uli kung walang budget. Pagkakaalam ko, kumikita naman na ang Maynila. Pero kung walang budget, talagang gagawin ni Yorme yan. Kasi ang trabaho niya, pasarapin ang buhay ng mga Manileño. Basta nasa tama. Hindi naman kahit mali, pasasarapin yung buhay. Basta nasa tama. Diba? Mahirap yan. Play safe tayo. Takot tayo mangutang. Pero takot din tayong, diba, maglabas ng budget. Baka maubos. Hindi ko alam. Hindi dapat ganyan, Mayora. Laking kasiraan yan. Lalo tayo diba? Lalo tayo magiging kulelat niyan. Ka-survey lang tayo mananalo. Pero sa tao, si Isko na naman. Hindi, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Huwag po tayong papasiguro. Tulad niya, nakakahiya ho. Nakakahiya. Biro nyo, mapahiya ka doon. Sumigaw ka pagkakaalam ng asawa nyo. Ganito. Na walang appointment. Sinupalpal ng taong bayan. Tapos si Yorme Isko nagsalita. Meron na. Hindi ko alam kung paano nasolusyonan kasi naniniguro si Yorme Isko na hindi na kailangan ng appointment. Kasi yun ang nakasanayan niya. Iruin mo, wala pa sa pwesto si Yorme Isko pero yung puso niya nasa Manileño. Citizen Isko pa rin yan. Si Yorme, citizen Isko pa rin yan. Paalala lang. Pero ganyan. Ganyan magmalasakit sa mga Manileño. Especially mga matatanda. Alam mo, kahit hindi ka politiko, dapat may malasakit ka. Kahit simpleng mamamayan ka, may malasakit ka sa mga senior. Diba? Sa mga minor. Hindi natin kailangan umupo sa politika para lang magkaroon tayo ng malasakit sa mga tao. Totohanan lang po tayo. Hindi po tayo gumagawa ng kwento. Sabi ko nga, ebidensya tayo eh. Hindi tayo gagawa ng kwento. May ebidensya tayo. Anyway, maraming salamat mga Iskonya. Nabangan nyo, hindi pa tayo matatapos. Mahaba pa ang laban ng ating Mayor Isko Moreno. Maraming salamat.